Ito nga po yung mga una kong ginagawa kapag dumating na yung sahod ko sa Facebook. Magbabayad nga muna ako ng motor ko dahil hulugan pa nga yun, pero mga 5 buwan na lang siguro yun ay matatapos na. Napansin pa nga nung mga estudyante yung camera ko dyan, kaya ayan, inalok pa nga tayo ng drink. Shoutout nga sa kanila. At dito naman, shoutout nga rin kila ma'am. Ayan, nag-hi nga rin sa video natin. At tapos nun, dumiretso naman ako sa palengke para mamili nga ng kaunting grocery para may magamit ako sa kubo. Para maasikaso nga ni ate yung binili ko, binuhat ko nga muna yung baby niya. At habang buhat-buhat ko nga siya aba at nakikipag-usap nga, akala mo naman talaga kilala niya ako. Dumaan na nga rin ako dito sa bilihan ng bigas dahil paubos na nga rin yung bigas ko sa kubo. Kapag nga po pala sumasahod ako, inuuna ko nga yung mga pangunahing kailangan ko. Katulad ng bigas, kuryente, panghulog sa motor at pati na rin sa internet. At syempre pati na rin yung mga gamit sa kusina na kailangan sa pagluluto. Bumibili rin ako ng ilang instant food para kapag madalian ang paggayak o kaya naman ay maulan para hindi na ako lumabas ng kubo. Kapag may sobra nga, bumibili rin ako ng mauulam na isda paminsan-minsan lang. Hindi rin mawawala ang pagkain ng mga alaga kong hayop. Syempre, kailangan ko rin silang bilihan. Medyo magastos at mabigat sa bulsa ang pag-aalaga ng mga hayop, pero ganun talaga. Kailangan din natin silang pakainin ng maayos para naman dumami nga din sila. Mapapakinabangan din naman natin ang mga alaga nating hayop kapag walang-wala na tayo. Para lang din naman tayo nag-iipon dyan ng pera habang dumadami sila, at pwede rin natin silang ibenta kapag walang-wala na tayong pera, kaya nangangailangan tayo ng malaking halaga. Kapag marami na sila, pwede natin sila ibenta ng maramihan, malaking pera na din yun. Sa video nga po pala na ito, may isiningit nga po pala akong ilang video na hindi ko pa na-edit nung namatayan nga ako ng apo. Nung pangalawang araw nga ng burol ni baby ay nagpunta nga kami dito nila Arnie para malagyan nga ng pangalan at birthday ni baby. Dahil kinabukasan ng gabi ay last night na nga, tapos wala pang pangalan na nakalagay si baby at wala pa rin pangalan yung mga nanay at tatay niya. Tinanong nga namin sila bakit hindi pa nila nilalagyan, wala nga raw maglalagay, kami nga raw yung hinihintay. Mabuti na lang itong sila Arnie to the rescue. Dahil alam niya nga na marami na akong ginagawa at hindi ko na nga ito masyadong maasikaso. Kaya siya na nga yung gumawa ng paraan at siya na nga yung nagprint ng maiilagay namin dito na pangalan ni baby at pangalan ng nanay at tatay. Kinagabihan, nagpunta nga ulit kami dahil ito na nga yung last night. Dahil ayaw nga magpababa nitong panganay na anak ni Len, kaya ako na nga lang din ang nagtimpla ng gatas nito. Dahil last night na nga ito, kaya marami na ring tao nung gabi na to. Nakakatuwa nga lang makita na marami ding bumibisita kay baby. Kaya kahit 3 araw nga lang yung burol niya ay hindi naman namin gaanong naramdaman yung lungkot dahil nakita nga namin na maraming nagmamahal sa kanya. Salamat nga din po pala sa lahat ng nakalamay kahit papano ay naibsan nga yung lungkot namin. Kinabukasan, ito na nga yung huling araw na makakasama namin si baby dahil ito na nga yung araw ng libing niya. Bago nga namin siya inihatid ay nagkaroon nga muna kami ng service at pinag-pray na nga rin namin si baby. At eto nga, inumpisahan na rin nila ang paglalakad. Bali, nagmotor na nga lang din pala ako dyan dahil wala nga akong sasakyan pabalik. Medyo may kalayuan din yung sementeryo dito. Sobrang nakakalungkot nga lang rin na mawalan ako ng isang apo. Lalo na at ganun nga yung pinagdaanan niyang hirap bago siya nawala. Sobrang nasaktan lang din talaga ako nung nalaman ko nga nawala ng buhay si baby. Dahil simula nga nung ipinanganak siya at nung nalaman ko nga na walang butas yung maselang bahagi ng katawan niya, ipinangako ko talaga sa sarili ko noon na ibablog ko nga siya para matulungan na ipa-opera ngayon. Kaso nga lang, sarami din ng problema at pagsubok na pinagdaanan ko noon, lalo na sa pamilya namin. Namatayan kami ng stepmother, namatayan kami ng tiyo. Kaya hindi ko rin agad-agad na pagtuunan ng oras para ma-vlog si baby. Pero sinabi ko naman noon na i-vlog ko na nga siya agad-agad pagtapos ng libing ni tiyo. Kaso nga lang, ganito yung nangyayari. Pagtapos ng libing ni tiyo, kinabukasan ay nalaman kong wala na nga siyang buhay. Pero sabi ko, hindi pa naman uli para makabawi kay baby. Kahit wala na nga siya, ibablog ko pa rin siya para nga mabigyan siya ng maayos na burol. Alam niyo po, sa totoo lang, wala talaga silang kakayanan na maipaburol nga si baby ng 2 hanggang 3 araw dahil mahirap nga lang rin ang buhay nila. Pero yun nga ang hiling ng nanay niya na pamangkin kong si Len na makasama niya pa nga ito ng 2 kahit hanggang 3 araw lang. Pero kung hindi nga siya maipapaburol ay kinakailangan mailibing nga siya agad-agad kinabukasan mula pagkamatay niya. Naramdaman at nakita ko talaga yung lungkot nitong si Len na pamangkin ko na nanay nga ng bata
nung nalaman niya nga na kailangan mailibing agad yung bata pag hindi na ipaburol. Parang kinurot nga yung puso ko nun, kaya agad-agad din ako nag-post ng picture nila ni baby para makahingi nga ng tulong sa mga supporters natin dito sa ANTV para maipaburol si baby kahit 2 hanggang 3 araw lang. Kaya pagtapos din ng libing ni baby, sinama ko nga sa funeral service ang mag-asawa na magulang nga ni baby para makapagbayad na nga kami sa funeral service niya. Ako, wala po talagang sawang pasasalamat sa lahat ng nagpaabot ng tulong para mabayaran namin ang funeral service ni baby. At sobra din po ako nagpapasalamat sa lahat ng taong nagtiwala sa akin para maipaabot ang tulong nila para kay baby. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po matutupad ang kahilingan ng batang ina na to na makasama niya pa ng 3 araw ang kanyang anak kahit sa huling pagkakataon. Maraming salamat din po sa palaging panonood at palaging pag-share ng mga video ko. Isang napakalaking tulong po nun para mas makatulong ako sa ibang tao. Sana nga po ay wag kayo magsawa mag-share ng mga videos natin dito sa ANTV dahil sa paraan na yun ay magkakaroon nga tayo ng mas marami pang views. Hindi po kasi kami nagkakaroon ng earnings dahil sa dami ng followers kundi sa dami ng views. At kapag nangyari nga po yun, gusto ko po sana na hindi na nga tayo manghihingi ng tulong sa ibang tao kundi sa sariling kinikita na nga natin dito sa vlog. Ano ba yan? Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa lahat ng tumapos at nag-share ng video na to. Ingat po kayo lagi. Paid na po ang funeral service ni baby.